Ang switch ay isa sa mga ginagamit natin sa linya ng ating mga bahay. Pag naglilinya tayo ng mga ilaw, isa ito sa mga ginagamit natin sapagkat sila ang mga switch ang magkokontrol ng mga ilaw natin. Kung gusto mong buhayin, kung gusto mong i-off, switch ang ginagamit natin. Ano ang mga importanteng bagay na dapat nating malaman tungkol sa switch? Ang mga switch ay mayroon ding kapasidad dyan. Kung ilang amperahe o kung ilang watts ang kaya nilang dalhin. Kapag sumobra doon, masusunog ang switch, masisira ang switch. Ilan bang kapasidad na switch? Mababasa nyo rito, may mababasa ka sa switch yung rating niya. Ang nakalagay dito ay yung voltahe niya at saka yung amperahe niya. Ang amperahe nakalagay dito sa switch ay 250 volts at saka 10 amperes. Kung i-convert mo yung 10 amperes sa wattage, sapagkat wattage ang nakalagay sa mga bombilya natin, ay imumultiply mo yung source voltage mo at saka itong 10 amperes. Makukuha mo yung watts kung ilan ang kapasidad nito. Ano pa ang dapat nating tandaan sa mga switch? Sa mga switch po ay isang linya lang ang tatakbo rito. Isang linya, isang live wire ang tatakbo rito. Tapos yung isa ay pupunta na po sa ilaw yon. Ulitin ko po, yung isang butas nito, yung slot, ang ipapasok mo rito ay yung live wire. Halimbawa, line 1, line 2, parehas live yon. Halimbawa, yung line 1 o kaya line 2, ipapasok mo dito sa isa. Huwag yung dalawang live. Isang live lang, tapos yung isang slot, ipapasok mo rito yung linya ng ilaw. Diretso na po sa ilaw, yung isa. Ano po? Ang pinaka-importanting dapat nating tandaan kapag ka nagtatrabaho na po tayo sa mga switch, dahil live na yan, kailangan po ay insulated tayo. Halimbawa, naka-rubber shoes ka, nakasapatos ka, yung leather, pwede rin. Basta isolated tayo sa ground. Sapagkat kapag ka nagtatrabaho ko sa switch, nahawakan mo yung linya nito, yung isang linya, yung live wire, tapos connected ka sa ground, makukuryente ka. So, ang pinaka-the best, patayin mo muna yung linya ng mga ilaw mo. Yung breaker, patayin mo, i-off mo, para mawala ang power. Pero para makasigurado ka, pagka pinatay mo yung breaker ng mga ilaw, magsindi ka ng mga ilaw kung talagang wala ng power yung linya ng mga ilaw. At kapag ka nagtatrabaho tayo, bagaman wala ng power, pinatay natin sa breaker, isipin natin lagi, pag nagtatrabaho tayo, ay laging live wire ang tinatrabaho natin. Gagawin natin ang buong pag-iingat. Halimbawa, mayroon ka ng dalawang wire. Sabihin natin, gumamit ka halimbawa ng color coding. Pwede naman parehas ang kulay, magmamarka ka lang. Halimbawa, kulay red ang live wire mo. Kulay itim ang pupunta sa ilaw mo. Ipapasok mo ngayon sa iyong switch. Huwag po dito, kasi ito magkakonekta na ito. Dito kabilaan. Ipapasok mo lang na ganun sa butas. Maglalak po siya, maririnig nyo. Tapos hilain nyo. Pagka hindi na natanggal, okay na yan. Tapos yung isa. Ayun. Tapos hilain mo. Pagka hindi na natanggal, okay na yan. Pagka tinatalupan nyo yung wire, huwag naman yung masyadong mahaba yung talop. Mas maganda, eksakto lang. Yung wala kang makikitang talop dito sa wire mo. Katulad yan, wala tayong nakikita. Para safety siya. Huwag naman yung talupan mo hanggang dito. Huwag. Kailangan tama lang. Ano mo naman yan? Ma-estimate mo naman yan. Ngayon, kung hindi mo pa kayang mag-estimate, makarkula kung hanggang gaano kahaba yung tatalupan mo, gamitan po niyo yung slot dito. Ayan o. Yun. Kasing haba nito. Ayan. Kaya mayroon po siyang slot dito. Sukat po yan.
Ayan. Tapos yung haba niyan, yung nantalupan nyo, eksakto. Wala pong nakalitaw. Eh kung nagtatrabaho na tayo, ito pong dalawang wire na ito, na galing sa switch, kahit na isang live lang yan, kahit na nakasapatos ka, kahit isolated ka sa ground, kapag ka may power yan, may bombilya yung bukilya mo, pagka nagtatrabaho ka, nahawakan mo itong dalawa, ito galing sa switch na ito. Isang live lang po yan. Di po ba? Isang live lang ang tumakbo sa switch mo. Pero pag ito, hinawakan mong dalawang ganon, kahit naka-isolated ka sa ground, nakasapatos ka, kung ano pa man, na mag-isolate sa'yo sa ground, makukuryente ka pa rin. Bakit ka makukuryente? Sapagkat magsisiris ka. Magsisiris ang katawan mo doon sa bombilya. Kaya makukuryente ka pa rin. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, ang payo ko sa inyo, ang the best, patayin nyo yung main breaker, yung breaker nung ilaw. Patayin nyo. Ngayon, kung gusto nyo, kung hindi naman pwedeng patayin, ay mag-ingat po kayo na huwag mahawakan itong mga linyang ito. At naka-sapatos kayo, either na leather o kaya rubber shoes, para mahawakan nyo man, yung isa, mahawakan nyo man, naka-isolate kayo sa ground, wala pong magiging problema. Kaya pag nagtatrabaho po tayo sa mga live wire, dagdagan po natin ang ating pag-iingat. Safety first. Halimbawa po, yung ilaw nyo, yung bombilya nyo, ay ayaw umilaw. Siyempre, test nyo muna yung bombilya, baka pundido lang. Ngayon, kung nakakatiyak na kayo na ang ilaw nyo o yung bombilya nyo ay hindi naman pundido, testingin nyo yung switch. Maaaring ang switch ay may problema na. Paano testingin ang hindi gagalawin itong dalawang wire na ito? Gumamit po kayo ng jumper. Kagaya na sinabi ko sa inyo, ang tumakbo po sa mga switch ay isang live lang. Kaya, i-short lang po ninyo. Ayan, gumamit lang po kayo ng isang maliit na wire. I-short lang po ninyo. Ayan, dikit. Pagka umilaw, yung bombilya, ibig sabihin, may diferensya na po ang switch ninyo. Ano po? Ganun lang kasimple.